Welcome to Donmar TV News Channel. Ang Pilipinas mahigpit na tinutulan ng fishing ban ng China sa South China Sea. Dating Senador Antonio Trillanes tinawag si dating Senador Juan Ponce Enrile bilang imbentor ng fake news. Mahigpit pong tinututulan ng Pilipinas ang fishing ban na ipinatupad ng China sa South China Sea. Iginit po ng Pilipinas sa isang pahayag na hindi nito kinikilala ang unilateral imposition ng fishing moratorium mula May 1 hanggang August 16, 2021. Nilalabag ng naturang polisiya ng China ang soberanya ng ating bansa sa sarili nating karagatan. Ipinunto ng Department of Foreign Affairs na ang annual fishing moratorium ng China ay lampas na sa lehitimong maritime entitlements nito sa ilalim ng UNCLOS at walang basehan sa ilalim po ng international law. Dahil dyan ay sinabi ng DFA na hindi pwedeng ma-enforce ng China ang nasabing moratorium sa West Philippine Sea. Mababatid na sinabi po ng Ministry of Agriculture ng China na saklaw ng ban ang mga katubigan na nasa hilaga ng 12 degrees north latitude sa South China Sea kung saan ay kabilang rito ang Philippine waters. Tinawag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si dating Senador Juan Ponce Enrile bilang imbentor ng fake news nang akusahan siya nito na nag-bypass sa diplomat ng bansa sa gitna ng 2012 back-channel negotiations. Kabilang si Enrile sa mga naging panauhin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa weekly Talk to the People nito noong Lunes. Sa nasabing diskusyon ay kinwestiyon ni Enrile kung bakit si Trillanes ang napiling back-channel negotiator at papaanong nakakausap ng isang dating miyembro ng militar ang mga matataas na opisyal ng China. Sinabi ni Trillanes na notorious na sa pagpapakalat ng fake news si Enrile. Anya, si Enrile ang tinatawag na imbentor ng fake news kung saan ang pagsisinungaling nito ay kasing normal na ng paghinga nito. Ipinunto rin ni Trillanes na sa kabila ng hinaba-haba ng buhay ni Enrile ay wala itong nagawang tama para sa Pilipinas. Matatandaan na itinalaga ni dating Pangulong Benigno Aquino III si Trillanes bilang negosyador sa back-channel talks kapalit ng unang choice na si dating Budget Secretary Butch Abad. Kinampihan ng dating presidente ng ating Senado Juan Ponce Enrile si Pangulong Duterte sa ilang punto tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Pero si Enrile ay naniniwala sa kahalagahan ng panalo ng Pilipinas sa tinatawag na arbitral ruling. Samantala, kinwestiyon naman niya ang pamamagitan ni dating Senador Antonio Trillanes sa gitna ng tinatawag na standoff sa Scarborough Shoal noong taon 2012. Nakatutok po sa balitang yan si Ivan Mayrina. Si dating Senate President Juan Ponce Enrile ang isa sa kasama ni Pangulong Duterte kagabi sa kanyang Talk to the Nation. Binalikan ni Enrile ang dati na niyang inungkat sa Senado, ang standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal noong 2012 at ang naging papel ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagresolba nito. Sa isang meeting daw kasama sina dating Pangulo Aquino, dating DFA Secretary Albert Del Rosario at ni Trillanes, nalaman ni Enrile na nakikipagnegosasyon si Trillanes sa China. Tinanong daw niya noon si Trillanes, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sa timeline na inilathala ng international think tank na Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, kung babalikan, nag-umpisang sigalot na may makita mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal at Bajo de Masinloc kung tawagin ng Pilipinas noong April 8, 2012. Ang mga mangingisdang ito, inaresto ng Philippine Navy dahil nanguha ng mga taklobo, koral, pati mga isda. Nang malaman ito, nagpadala doon ng mga barko ang China na humarang sa entrada ng shoal. Nagmatigasan ng dalawang panig kung sino ang unang aalis. 9 na araw mula na... Maraming salamat kay Gerdilio. Saan na yun? Gerardo Berdillo. Magsimula ang standoff sa Scarborough. Nanawagan na ang Pilipinas na mamagitan ng ASEAN. Sinabi rin ng Pilipinas kalaunan na makikipag-usap sila sa Amerika tungkol sa standoff at nagkaroon pa ng pagpupulong sa Washington noong April 30. Pagsapit ng Mayo, dumami pang lalong sasakyang pandagat ng China sa Scarborough laban sa dadalawa nating barko doon. Dito na raw inatasan ni Pangulo Aquino si Trillanes na makipag-back channel talk sa China.
he traveled to China 16 times, and during his last visit, the 16th visit. Masyadong nag-enjoy ng wonton siguro yun si Trillanes, ano? Hindi ko maintindihan bakit 16 times siya nagpunta doon. Anong meron doon? Sobra-sobra yun na 16 times. Kaninong pera naman yung ginamit niya sa pag-travel na yun? Sigurado ako, official ano yun. Siyempre, pera ng gobyerno yun. Pag pera ng gobyerno, ibig sabihin nun, pera ng ano yun, ng taong bayan yun, di ba? 16 times. Ano ginawa nun doon sa, sa China, no? Baka dumaan pa yun sa, sa Hong Kong na nag-shopping, ganun. Short deserve, but 2 days after, we lost the Scarborough Show. Maybe he should explain to the nation how he got that kind of an influence to be able to reach out to the... Ayan pala ang sabi, dapat daw magpaliwanag ito si Trillanes. Siya pala dapat ang tawaging tuta ng China eh. Diba? Kayo mga mga left, mga makakaliwa, tawagin nyo si Trillanes tuta ng China. Isipin mo ba naman 16 times nagpunta doon? Ano kayang ginawa niya doon 16 times? Hindi kaya siya nagpunta sa Macau? Kasi maganda daw dyan sa Macau yung mga hotel daw dyan sa Macau. Gusto ko nga pumunta dyan kasi maganda daw yung mga laruan dyan eh. Hindi ako mahilig sa casino ha. Pero maganda daw kasi dati daw ang Macau parang colony ata ito ng Spain or something, Espanya. Hindi ko alam. Basta kaya itsura daw sa Macau iba itsura parang may pagka-Spanish daw dyan. Ano kaya ginagawa niya ganyan, no? Saya siguro dyan sa makapalipot-ipot siya tapos una-una questionable na kagad yung pagpunta niya doon eh. Ano ba ang ginagawa niya doon? Tapos kaninong pera yung ginamit niya? Siyempre lahat naman yan, alam naman pera lang niya, nagpunta siya. Inutusan siya ni dating Pangulong Pinoy. Siyempre, pera ng taong bayan yung ginamit niya dyan. Sa government money yan, di ba? Naku po. Higher ups in China. Ayun, Portuguese. Correct. Palakpakan. Maganda daw dyan sa Macau dahil dyan sa mga Portuguese din yan eh. Ganda daw ng itsura dyan eh. Sino ba? Meron ba ditong taga Macau? Pupunta ako dyan sa Macau one day ha. Kita-kita tayo, mag-ibi-ibi tayo dyan sa Macau. Not just anybody can talk to any member of the Politburo of China. Pero pagsapit ng Hunyo, pumasok sa negosasyon ng Amerika na namagitan daw sa Pilipinas at China para sa sabayang pag-alis sa Scarborough. Tapos? June 15, umalis ang mga barko ng Pilipinas sa lugar, pero ang mga barko ng China, hindi. Tayo na 11, pero yung namag-itan between the Philippines and China, hindi naman yun naman lang sinabihan yung China na, tuparin mo naman yung kasunduan sapagkat yung Pilipinas sumunod eh. Bakit hindi ka sumusunod? Wala eh. Walang nangyaring ganun eh. Pagkausap mo ang mga opisyalis ng Amerika, sasabihin na, we will help you, we will protect you, we will come to your rescue. But when the nitty-gritty is there, hindi natin maasahan yan. Sa tingin ni Enrile, hindi na sayang ang nakuha ng Pilipinas sa arbitral award tungkol sa West Philippine Sea. Pero dahil wala naman daw magpapatupad ng arbitral ruling, mas makakabuting kaibiganin ng China ngayon. We will not gain anything by antagonizing China. As a Filipino, I will take this position to protect my countrymen, to protect our core territory, to protect our economy. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Alam mo, pero ito aside from the issue ng ni Trillanes, if there's one thing na matututunan natin sa history, actually, di ba, patagal ko na sinasabi sa inyo to, pagdating sa history, isa sa pinakamatututunan natin. Itong Amerika, mahilig lang itong magsabing we are your friend. Mahilig lang siyang laging magsabi na we will help you. Pero pagkakalagitnaan na ng gulo, nawawala sa eksena. Diba? I mean, namagitan sila sa China at Pilipinas. Pero nung umatras tayo, ano nangyari? Hindi umatras ang China. At itong China naman, at itong Amerika naman, ay hinayaan lang. So kung ikaw yung quote-unquote superpower ka, dapat you dictate.
Di kayo sumunod. Lagot kayo sa amin. Walang ganon. Di ba? I mean, itong Amerika talaga, kung meron man tayo matututunan sa buhay nating mga Pilipino. At salamat naman si Pangulong Duterte ay hindi utu-utu sa Amerika. Dahil kahit anong buyo nitong Amerika na ito, dapat panindigan nyo yan, ganyan. Hindi naman sila tumutulong. Diba? Aanuin mo yung arbitral ruling na yan, okay? Sabi nga diba, papel yan. Yan ay papel kung walang kasamang tutulong sa'yo. Na-i-impose yan nakalagay dyan sa arbitral ruling. Sino tutulong sa atin? Sige nga ho. Sa tingin nyo, tutulungan tayo ng ibang bansa na kung saan, sabi nga ni Enrile, napakaraming problema ng ibang bansa ngayon. Dahil dito sa COVID na ito, napakaraming problema ng ibang bansa, naghihirap din ng ibang bansa. Sa tingin ninyo, mag-aaksaya sila ng panahon para tulungan tayo na ipatupad itong lintik na arbitral ruling na ito? Wala. Tayo lang. Tayo lang ang tutulong sa ating sarili sa pagkakataon na ito. At natuto na si Pangulong Duterte doon sa ginawa ng Amerika kung saan iniwan tayo sa ere. Ngayon, gusto nila, isipin mo, gusto nila puntahan natin doon, lusubin natin doon at nangangakong tutulong. Kainis, tutulong ba yan? Noon nga hindi tumulong, tas sasabihin nyo ngayon tutulong ngayon. This is not the first time it happened. It even happened before sa ating kasaysayan. 'Di ba? Na kesyo tutulong ang Amerika, ganyan-ganyan. Wala naman ho nangyayari. Laging wala. So sana, alam mo gustong-gusto ko talaga na yung katulad ni Pangulong Duterte. Sana yung susunod na Pangulo ay hindi tuta ng Amerika. Hindi ho yung masyadong bilib sa Amerika. Kasi kung ang susunod na presidente bilib sa Amerika, magpapabola sa Amerika. 'Di ba? Ay nako. Wala hong mangyayari sa bayan natin. Ewan ko ba kung may mangyari man sa bayan natin, wala. Lugmok na tayo dahil sa katarantaduhan nito mga ibang mga tuta ng Amerika. Yun ang talagang panira sa atin Alam mo, ewan ko masyado kasi ho tayong mga Pilipino na mataas masyado yung tingin natin sa Amerika. To the point na kung ano yung sabihin nila, paniniwalaan natin. Nakakalimutan na natin na talagang ilang beses na tayo nitong iniwan sa ere. Diba? Kaya talaga, eto lang ewan ko tama si Marilu ayan Si Estela, tuta ng China. Salamat Miss Marilu yan, commercial yan Magko-commercial tayo dyan Edgardo Sikat, wag nang paulit-ulit yung komento mo Kung hindi ko na pinapansin, ibig sabihin hindi ko napanood, okay? Okay, wag na ho nating paulit-ulitin Hindi lang beses nang sinulat yan dyan hindi ko na sinagot. So ibig sabihin hindi ko napanood, okay? Salamat po. Para hindi ko kayo ma-block, okay? Anyway, ayun na nga ito pa, ito naman ang sagot niya ni Trililing. Ito yung asong ulul, sumagot na. Pasok, asong ulul. Buwelta naman ni dating Senador Antonio Trillanes, matagumpay ang kanyang naging pakikipag-usap sa China, taliwa sa sinasabi ni Pangulong Duterte at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Nagbolahan lang daw sina Enrile at ang Pangulo sa kanilang pag-uusap kagabi at wala naman daw inilabas na ebidensyang may ginawa siyang mali. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Thank you very much. Dahil sa laman ng usapan nila Enrile at ng Pangulo, lalo raw nalagay sa alanganin ang posisyon ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea, ayon kay dating Senador Antonio Sani Trillanes IV.
Totoo daw na itinalaga siya ni dating Pangulong Noynoy Aquino na makipag-back channel negotiation sa China para pahupain ang tensyon bunsod ng standoff ng mga barko ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal noong 2012. Ang tanong sa kanya ni Enrile, paano siya nagkaroon ng access sa mataas na opisyal ng China? Ilang oras sila nagbulahan doon ni isang gago nito nagbulahan. Ikaw ang kabula-bula solid na information or kahit na ebidensya ay wala namang inilabas si Enrile. Nung ako po ay naitalaga bilang back channel hanap ka na ng palusot mo. Magpalusot ka na. Negotiator. Simple lang ho ang una namin hakbang. Tinanong namin yung Chinese Embassy. Ano? Na sinabi ko na Chinese Embassy, pumunta ka mismo sa China. Nais ni Pangulong Aquino mag-open ng back channel. Back channel, woo! Ang bira ka, back channel ka. Ngayon, sila ang magbibigay ng negosyador. Wala raw sikretong naganap sa pagiging back channel negotiator niya. 16 na beses kang pumunta doon, walang sikreto. Si Raulo. Talaga sa akin, si President Aquino. Hindi po ako parte ng executive. Tuwag-tuwa naman yung reporter. So sa kanya ako nagre-report. Having said that, nung nag-report, senador ka, nagre-report ka sa presidente, magkahiwalay kayo. Po ako na sa buong kabinete, ando doon po si Secretary Del Rosario, so alam po nila yon. Bakit hindi mo pinag-usapan nyo doon? Hindi ka, alam mo, sumagot ka na lang Ano yung 16 times ka nagpunta doon? Ano pinag-usapan ninyo, ha? At pagkatapos mong pumunta doon, nawala itong Scarborough na ito. Anong pinag-usapan nyo? Ba't di ka makasagot ng diretsyo? They have been updated kung ano ang ginawa doon sa back channel negotiations. Bakit tuturo mo ngayon yung si Del Rosario? Ikaw ang nakipag-negosyasyon. Nag-report ka lang si Del Rosario. Ang iginigit ni Trillanes matagumpay ang kanyang naging pakikipag-usap sa China, taliwas daw sa sinasabi ni Duterte at Enrile. Hindi raw nawala sa Pilipinas ang Scarborough Shoal dahil isa ito sa mga natitirang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea na hindi natayuan. Hindi natayuan, yan nga nirereklamo nyo ngayon Ito mga sinungaling ito mga ito. Yan ang inireklamo nyo ngayon Gusto nyo paalisin si China, sasabihin nyo hindi natayuan. Ano ba talaga? Paiba-iba script nyo Di ba makasinungaling to mga hindot na ito? Paiba-iba yung script nila Ngayon, dati gusto nyong paalisin China dyan. Ngayon, hindi naman daw natayuan. Ano talaga kwento? Anumang man-made military structure ng China. Walang barko ng China dyan sa loob. Wala pala di tapos na usapan. Wala na tayo usapan. Tapos na. Wala na pala Yan yung nirereklamo ninyo na keso dapat pinapalis ni Duterte tapos ngayon wala na. Pagkatapos mabuking, wala na ngayon. Ay mga gago pala kayo talaga. Wala ring reclamation dyan, walang base dyan. Tama na, wala tayong pinag-uusapan. Tapos na usapan. Next topic na, next na batikos nyo na. Pag-usapan natin nasin ng vaccine. Ay na pala yung vaccine. Paiba-iba di ba? Tinayo ang China. Iba ho yan, Kaya yung tinuturo ni Paiba-iba yung kwento mo. Ni Duterte dyan sa Scarborough ay nagkakamali siya kasi nalutas yun. Yung lutas na pala. Tapos na usapan. Tigil na yan, tigil na. Di ba yan yung issue yung araw-araw issue yung West Philippine Sea. Ay, China. Araw-araw yan ang issue nyo. Tapos ngayon, tapos na. Wala naman pala. Biglang kabig Isis na yon. Yung sinasabi rin nilang naisahan daw tayo ng China, hindi sila umalis. Ganun. Umalis nga wala na. Sige, ano na. Anak ng tutsa, wala na pala Tapos na usapan. Magkwentuhan na lang tayo sa mga betka. Hindi kasi iba-iba na script nila Anak ng tutsa. Dati script nila China nandun. Tapos ngayon wala naman kasi wala naman ganun. Wala na naganap. Wala nang China. So ano ba talaga? Sino ba talaga totoo? Ikaw o si Carpio? Biglang nawala na yung China. Nung pinag-usapan na ikaw na yung nakipag-usap sa China, biglang, wala na naman ng China dyan. Wala na natapos na lahat yan. Paiba-iba. Anak ng tutsa, yan Asa na yung 80 to 100 ships? Bakit wala nang tension? Wala na pala Ano ba pinagtatalunan natin dito?
Mas masarap pang kumausap ng mga manluloko kaysa sa'yo. At least yung mga manluloko, mga bulados yun. Diba? Ang gulo-gulo na eh. Noong una, reklamo kayo ng reklamo. China, nandiyan, China. Ngayon, wala naman na pala. Pagkatapos mabuking na kayo may kasalanan, biglang nawala na.